Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Nakakalungkot lang po isipin na ang ating mga iilan sa mga opisyal ng gobyerno ay sila pa itong parang sinisira ang kalikasan, ang kagandahan ng ating kalikasan at wala na silang pakialam sa kalikasan ho mga ka-action. Balikan natin konti ang nangyari na nag-viral na resort doon sa Chocolate Hills sa Bohol ho mga ka-action, na kung saan nga po ay naipasara habang iniimbestigahan ho mga ka-action, mga kakampeng. Okay, kasi alam naman po natin na ang Chocolate Hills ay may isang under proclamation 1037 na kung saan ang nakasaad doon ay protektahan ang nasabing Chocolate Hills. Okay, so dito naman po tayo, isa na naman po ito, nag-viral na naman ho. Partikular po ito sa lugar ng Cebu at sa Balanban, sa part ng Balanban ho mga ka-action ng Cebu, na kung saan doon naman daw ipapatayo ang Kapitolyo ng Cebu. Okay, dahil ang unang Kapitolyo ay gagawin yata nilang parang museo na lang ho mga ka-action, at doon po itatayo sa kabundukan ho mga ka-action itong bagong Kapitolyo ng Cebu. Di ba? Di ba nakakalungkot lang isipin na dapat protektahan ang ating kagandahan, ang kalikasan, lalong-lalo na po ang ating kabundukan, dahil nga po nakakalbo na at nagkakaroon ng mga landslide dahil nga po wala nang wala nang puwersa. O siyempre, kung wala na, siyempre nakakatulong po yung mga punong kahoy, yung mga gamot po na hindi mag-landslide ang isang bundok ho mga ka-action. Ito po mga ka-action, panoorin po muna natin ito. Ikinababahala ng ilang residente ang planong pagpapatayo ng bagong Kapitolyo ng Cebu sa ibabaw ng bundok. Takaw landslide daw ito, lalo't pinatag at kinalbo ang bahagi ng bundok. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Viral sa social media ang mga larawang ito ng kinalbo at pinatag na bundok sa barangay Kambuhawi sa bayan ng Balamban, Cebu. Diyan umano itatayo ang bagong Kapitolyo ng probinsya. Maraming netizen ang tumaas ang kilay, lalo't maraming puno ang pinutol. Pinuntahan ng News 5 ang lugar, pero pinagbawalan kaming pumasok at kumuha ng video. Ang instruction sa babaw, sir. Ang instruction sa itaas, hindi pa pwedeng papasukan dahil ongoing pa ang operasyon. Ultimo, yung mga residente dito, pinagbabawalan namin dahil baka maaksidente. Ayon sa Provincial Government ng Cebu, proyekto ng DPWH ang ginagawang access road. Ito ang magsisilbing access road o kasada sa itatayong bagong Kapitolyo ng probinsya ng Cebu. Nasa 1 oras at kalahati ang layo nito mula sa kasulukuyang provincial capital na nasa Cebu City. Marami ang hindi natuwa dahil bukod sa malayo ay kitang-kita kung paano ito nakaapekto sa kalikasan. Kinailangan pang putulin ang mga puno at tapyasin ang kabundukan. Ang mga residente sa paanan ng bundok nababahala sa posibilidad ng pagguho ng lupa. Tuwing umulan, kasi direktang umaagos ito ang tubig sa may kalsada namin. Ang ikinabahala namin, sir, is kapag mas dumating yung malakas na ulan, baka nung mag-landslide pa. Pinuntahan namin ang barangay hall ng Kambuhawi at munisipyo ng Balamban para kunan ng reaksyon ang mga opisyal kaugnay sa mga hinaing ng mga residente, pero walang humarap sa amin. Kinukumpirma pa ng News 5 sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kung may Environmental Compliance Certificate o ECC ang ginagawang access road at ang itatayong Kapitolyo. Ang bayan ng Balamban ay nasa west coast side ng Cebu City. Nasa 50 ektarya ang masasakop sa itatayong bagong Kapitolyo. Dito ilalagay
ilagay ang government center o ang mga provincial at regional offices ng national government agencies. Una nang sinabi ni Cebu Governor Gwen Garcia na layo ng pagpapatayo ng bagong kapitolyo sa Balamban na ma-decongest o mabawasan ang bigat ng daloy ng trapiko sa lungsod ng Cebu. Hakbang na rin daw nila ito para matulungang umunlad ang ibang bahagi ng probinsya. Sa ngayon, patuloy pa raw ang negosasyon nila sa mga may-ari ng lupa na pagtatayuan ng kapitolyo. Syagit na po ang mga environmentalist, na pong uban bisag dili environmentalist, nakalit og environmentalist nga na ay bukid diha nga gitrabaho. Okay? As of now, dili pa na province of Cebu. In fact, we are still acquiring the lots. Pero ngayong taon daw target simulan ang konstruksyon ng bagong kapitolyo. Plano namang gawing museo ang kasulukuyang provincial capital sa Cebu City. Nagbabalita. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin at napanood na po natin. O di ba? Alam nyo mga ka-action, para sa akin hindi po yan maganda eh. Di ba? Kasi sinisira po ang kalikasan yan eh. Ang kalikasan natin, di ba mga ka-action, mga kakamping? At hindi ba na nila naisip yung mga nasa paanan ng bundok na yan, ng mga nakapantira na bahay? Eh, yun nga yung isa na nagsalita, siyempre natatakot daw sila. Baka magkakaroon nga ho ng landslide. At hindi po yan posible na mangyari kapag grabe na ang ulan. Diba mga ka-action? Kasi kinalbo na ang bundok ho eh. Diba? Bakit naman kasi naisip yan ng, napakinggan nyo naman yun, siguro yung nagsalita, si Gobernur yata yun, si Gwen, no? O bakit naman pinayagan niya ng mga susdus ko po? Sana yung mga taga... Beke naman! Bakit ganito na lang po kayo magpayag na patayuan ng mga building yan? Eh, pwede naman siguro sa kapatagan, patayo yan. Di ba? Naku po, kakalungkot lang na may mga ganito tayong ilan sa mga opisyal na sila pa mismo ang namumuno na sirain ang ating kagandahan. Diyos ko po. Ano nang nangyayari dito sa ating mga elected na mga, na mga opisyal? Hindi naman natin nila lahat ang gumagawa lang po ng mga ganito. Di ba? Nakakalungkot. Binigyan kayo ng kapangyarihan na sana protektahan nyo ang dapat protektahan ang mga bagay at hindi lang mga sambayan ng Pilipino, kung hindi ang mga bagay-bagay na nakikita ng ating mga mata. Pero nakakalungkot lang isipin na may ilan sa atin ng mga opisyal na elected at binigyan ng kapangyarihan at ganito lang din pala ang mapapala natin na parang sinusuportahan para nila ang ganitong sitwasyon ho mga ka-action. Di ba? Nakakalungkot lang. Ewan ko na lang. Hala, sige. Pag ganito ng ganito ang ating pagboto sa susunod na eleksyon na hindi tayo namimili kung sinong may malasakit at may pagmamahal sa ating kapaligiran, hala, sige. Tayo lang naman ang magtiis. Sila magiging masaya. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.